So guys, for today's video, nandito na ang ating part 2 sa Triple P Campsite. Kung mapapansin nyo ay napakahaba talaga ng pila dito sa may entrance sila. At habang chinecheck ko nga kung gano'ng kahaba yung pila ay nakasalubong ko sila dito at ang sabi na doon na lang daw kami mag-ride sa kabila dahil meron naman din daw bayaran doon. Kaya yun, sinundan ko na sa kabila at kung makikita mo wala nga pila dito. At pagdating ko nga nagbibilang na sila kung magkano entrance na babayaran namin. Dito pala sa pinuntahan namin hindi lang pala Triple P Campsite ang nandito. Dahil pagpunta ko nga dito ay parang nasa 6 na campsite silang nandito. Kaya ang ginawa namin dito na lang kami sa kabilang campsite nag-entrance. Kasi kahit dito ko mag-entrance kahit saan campsite ka pumunta, pwede naman. At yun nga, binigyan na nila kami ng life jacket kada isa. Kasi bawal daw pumunta sa ilog na hindi ka naka-life jacket. Habang nagbibigay nga na ng life jacket, ay pinuntahan ko ang gilid ng Triple P Campsite para makita to. At marami nga din palang naglagay ng mga tent nila dito kasi wala namang bayad. At dito ko rin pala masasabi, expectation versus reality. Haha, pero chawat lang yun. Syempre kahit pa paano, maganda pa rin naman siya. Kasi ang in-expect ko talagang madadatnan dito ay yung nasa video. At fast forward na nga tayo, nandito na nga kami sa aming cottage. Itlog na balatan. Nabalatan yung mga itlog. Nabalatan yung itlog. Pero, ay putang ina mo. Oh, hindi na kayo magbabalat na itlog nyo. At dahil sa sobrang lubak nga ng mga dinaanan namin, lahat ng nilagang itlog dun sa may top box ko, nabalatan lahat. At yan nga, binubuo na nila ang tent para may lagayin kami ng mga importanteng gamit namin. Eh syempre, hindi naman pwedeng iwan lang namin yung mga wallet at bag namin doon sa may labas lang. At pagkatapos nga namin buuin ang tent, ay isa-isa naming nilagay ang mga gamit namin dito. Ay, sila pala yung nagbuo ng tent, hindi pala ako kasama kasi nag-video lang ako. Pagkatapos nga nilang buuin ang tent, ay naghahanda na sila para makapag-ihaw na kami. Pero sa totoo lang, wala naman talaga akong ginawa dito. Kasi nitong mga panahon to, tinitingnan ko lang sila kasi mahigit 28 hours na akong gising ng mga panahong to. At yan nga, iniihaw na nilang mga talong. Kaya guys, sino bang mahilig sa talong sa inyo bukod sa akin? Chawat! Kaya yan sa mga panahong yan, talagang tamang tingin lang ako. Kasi bukod sa puyat na puyat nga ako, sumakit din ang likod ko sa haba ng rough road na dinaanan namin. Dapat daw pala bilog na mo kanina nung mga biyahe tayo. O nga, pag-uwi. Raulo ka. Huwag ka nga ang lang sa akin pag-uwi, gagi. At yun nga, nagbibiroan na kami dito kasi biglang nawala ng busina ang motor ko. Yung speaker at mic na lang daw ang gagawin nilang busina kapag pauwi na kami. At yun nga guys, punta tayo sa totoong nangyari. Kasi ang halos ginawa ko lang dito ay puro matulog na matulog. Siguro sa 7 oras namin pag-i-stay dito, 4 na oras ang tulog ko. At shoutout nga pala kay kuya at kay ate dahil pinayagan nila ako matulog dun sa may cottage nila. Dalawa lang naman daw sila dun, kaya sige lang daw, dun na lang daw ako matulog. Kaya yun guys, hanggang dito na lang. Bye-bye!